Kamusta, Leo? Welcome to Laika Tarot. Gagamit naman ako ng runes. At pareho din ito ng tarot cards. May upright at reverse. Wunyo. Naka-upright siya. Ang ibig sabihin nito ay joy and happiness. At saka meron kang magiging bisita mula sa malayong lugar. Pwedeng tatawid pa siya ng dagat. Mapuntahan lang yung lugar mo. Ito naman ay Eas. Ang ibig sabihin ay kumbaga umalis ka sa mga negatibong sitwasyon or ginagawa mong flexible. Inuunawa mo yung situation na meron ka. 24 pieces lang itong runes kaya madali siyang makabisado. Ito naman ay Ewa. Travel naman ito, communication, at saka progress. Naka-upright nga pala yung mga runes. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong Wunyo. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong runes para sa mga Leo? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Wheel of Fortune, 4 of Cups at the World. Maganda naman itong mga cards mo, very positive. Kaya lang parang malungkot ka. Maybe homesick ka. O kaya may mga oportunidad, blessings, pero parang tingin mo natitake for granted ka. Or dissatisfied. Pero base sa mga cards ay matatapos din kung ano man yung negative cycle na nangyayari sa buhay mo. Kasi dalawang cards mo ang successful at positive. Ang ilan sa inyo sa career, magkakaroon ka ng magandang pagkakataon sa ibang lugar or ibang bansa. At saka guys, kahit naman na ayaw mo ng pagbabago sa buhay mo, meron talagang mangyayari na unexpected. At para sa ilan sa career, ang tanging choice mo lang ay yung maging patient at saka tanggapin kung ano yung trabaho na naibigay sa iyo. Lalo na't may magandang kapalit, magandang resulta yung pagsusumikap mo. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, kayo talaga yung itinadhana base sa mga cards. Pero para sa ilang single, magtiwala ka sa itinadhana ni God para sa iyo. Kasi bawat tao meron talagang nakatadhana. Nakakala mo yung past person ang magiging kapareha mo. Pero ang ilan na nasa relationship, yung person mo sisikapin niya na maibigay sa iyo yung mundo niya, na ikaw yung ipapriority niya. Sa mga single, marami ka ng negative experience sa love, sa past, kaya good karma ang balik sa'yo. Yung pink na Eas naman, ang hanapin natin na card. Ang ilang single naman ay happy ka sa mga choices mo kahit na single ka. Pero syempre, matigas talaga ulo ng tao eh. Kaya si God, gagawa ng paraan kung paano ka magiging happy. Pwedeng bawiin niya sa bagay or ibigay niya sa iyo yung perfect person na nakalaan. Darating yung person na hindi mo aakalain.
na akala mo matagal pa bago dumating. Six of Swords, Knight of Wands at King of Wands. Itong mga cards na to, ipinapakita na sign ito para sa calmness at saka stability after ng kaguluhan, maybe sa isip mo o kaya sa sitwasyon. Nakatatlo ka na sa success at saka magiging malakas yung loob mo na dito sa sitwasyon na to. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na malakas na yung loob mo at ready na mag-let go. Sa financial, ang ilan sa inyo magbabakasyon, kaya medyo i-control yung paggastos mo. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi niyan na matatangay ka ng emosyon mo, gagastos ka. Pero ang ilan sa inyo kaya malakas ang loob mo na magbitaw ng financial kasi maganda yung kita mo eh. May mga achievements ka at saka maganda rin yung takbo ng investment mo. Kaya maluwag ka sa financial. Tapos meron pang darating na financial sa iyo. Resulta yun ng effort mo nung nakaraan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi mo papalakihin yung problema na meron sa relasyon nyo ng person mo. Mas pipiliin mo yung kalma kayong nag-uusap. Kahit na nagkakaroon kayo ng pagtatalo. Ang ilan naman na nasa relationship noon at kahit magpahanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung excitement sa relasyon nyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na komportable at feeling yung bang protected ang person mo sa iyo. Itong Ewa na stone ang hanapin naman natin na card. Sa ilang single, finally, nilet go mo na yung mga nangyari sa nakaraan. At sisimulan mo na mas ipapriority ang sarili. At nakatatlong cards na ang mga single na dahil sa pagiging confident ay may mga potential person na ma-attract sa iyo. Kaya lang ang ilang single, hindi mo mapapansin yung potential person kasi mas nagbibigay focus ka sa career mo o kaya sa sarili mong happiness. Kaya aakalain ng potential person ay hindi ka interesado or meron ka ng karelasyon. Five of Cups, Queen of Pentacles at Ten of Pentacles. Nakakaramdam ka pa rin ng kalungkutan dito pero pilit mong kinukondisyon yung sarili mo alang-alang sa mga taong sinusuportahan mo or nagtitiwala sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, nagpupursige ka alang-alang sa family. Sa health, ang advice ng mga cards, iwasan mo yung pagiging malungkot, yung pagdadalamhati, kasi ito yung magiging dahilan para magkaroon ka ng depression. At dalawang cards na ang nagsasabi niyan, importante na magkaroon ka ng self-care at saka yung ma-energize mo yung sarili mo. Pero ang ilang Aquarius ay pinapanatili na maging healthy ang pangangatawan. Magbe-benefit ka niyan in the future. Hahaba yung buhay mo. May mga person kasi na naging routine na yung pag-exercise. Sa ilang single, yung kapighatian na nangyari sa nakaraan ay ile-let go mo na. At dahil sa pagiging confident at positive, darating yung potential person na mas magbibigay sa iyo ng stable, secure at long-term na relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo kaya nagkakaroon kayo ng tampuhan kasi gusto niya i-priority mo siya. At ang ilan naman na nasa relationship, marami na kayong pinagdaanan ng person mo
Kaya yung relasyon nyo, alam mo na kung paano mo hahawakan. Happy ito at saka yung bang matatag yung pundasyon. Merong abundance at saka swerte. Kuha pa tayo ng 3 additional cards para sa advice. The Empress. Itong card na ito, ibig sabihin, yung pagbibigay mo ng importansya sa person mo or sa sarili, sa relasyon, ang mas nagbibigay ng abundance sa iyo. Kaya ipagpatuloy mo yung ganitong gawain, nakakatulong sa iyo. Itong 2 of Swords naman, kung nagkakaroon ka ng problema, kailangan buksan mo yung mga mata mo at tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay mo para mabibigyan mo ng tamang solusyon. Hindi kailangan manaig yung takot para mangyayari yung gusto mong progress sa sitwasyon na kinakaharap. Naka 5 cards ka na para sa success at saka yung katuparan ng mga pangarap mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo lang hiniling sa universe, kundi pinagsusumikapan mo na magkatotoo. At ang advice ng card na ito ay maging thankful sa mga swerte na dumarating sa buhay mo kasi hindi lahat ay nababahagian nito. Yung iba natatagalan pa bago dumating. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 222. Remember to embrace balance in your choices. 333. Everything is aligned perfectly in your life. What didn't make sense in the past is now starting to fall into place. Type 333 if you believe. 1-3. Your angels are reminding you to stay positive. Focus on the positive things in your life and keep optimistic thoughts.